Good day, ka-DG. Ayan, ngayon lang tayo ulit nakabalik. For how many weeks na wala tayong upload. So, ninamnam talaga natin yung paggamit kay Griffin. Ayan, ang Griffin natin, auto check 1628. Yan ay tinatakbo niya. Mag-almost 2 months na si Griffin sa atin. 2 weeks na lang yata mag-ano siya, 2 months na. So far sa auto niya, wala pa rin ano, medyo bata-bata pa. Sa performance, walang pinagbago. Medyo anong pa mga ngayon eh, mas tumining pa siya. Pag-usapan naman natin si Griffin, okay ba ito sa mga height na mabababa? Ang height para natin is ano lang, 5'3". Yan tayo. Siguro 5'3", 5.5". Yan. So para sa 5'3", yan, gawin ko ng reference ng sarili ko. Para sa 5'3", honestly, tingkayad tayo dito. Nakatiptoe tayo. Pero manageable naman, diba? O yung mga ganyan paghinto, diba? Nakakatayo pa naman natin motor. Yun nga lang, tiptoe yung paa natin. Ganyan naman siya. So okay pa siya. Kayang-kaya ng 5'3". Sa 5'2", I think 5'3 to 5'2", ayan, manageable pa. Pagdating ng 5'1", then pababa, doon konting pagkahirap. Pero para naman doon siguro pwede na yung mga basic remedies. Siyempre unahin natin yung bangko. Ayan, kung pwedeng babaan ng konti. So pwede pa tayo humugot ng konting baba doon. Then second one, yung mga shock naman, pwede rin tayo mag-adjust doon. Sa flexibility naman si Griffin, kayang-kaya. Kahit sa mga traffic na ganito, nasisingit pa rin naman natin siya. Yun nga lang, syempre pag singit-singit, kailangan maging maingat, dahan-dahan. Ayan o, diba? Nakakasingit pa tayo. Singit po, singit. O, diba? Naisisingit pa rin natin siya dito. O, ano lang, diskarte lang talaga. O, singit. Sa traffic, yan, kayang-kaya isingit si Griffin. Tsaka isa pa, magaan na si Griffin kapag ano, kapag naitayo niya na, wala na siyang ano, bigat. Ang sarap niya na i-balance. Pati isayaw-sayaw, okay na okay. Pero samahan pa rin natin syempre ng ingat. Saan tayo? So dito tayo ngayon sa may M. de la Puente. O, tatagos tayo rito ng ano, Espanya Boulevard. So from Sampaloc, Manila, pupunta tayo sa ating opisina, which is nasa Quezon City. Ano lang naman yun eh, tawid lang. So syempre dadaanan tayo dito ng mga ano, mga kanto-kanto road. Mas gusto nating dumaan doon kumpara sa mga main road. Diba? Yan, Arangkada agad. So, traffic, tas singit. Sa Arangkada wala akong masasabi kay Griffin, pakalakas mukha din dito, tatagusin na. Oo, kitang mahatak talaga siya. Papya red. Hintay lang tayo ng stoplight. Tagal-tagal pa to, kare-red lang yata. So, subukan natin arangkada ni Griffin dito pag ano, pag green light. Dito natin konti.
talagang tatagos kay Griffin. Okay, arangkada ulit. 60, 66. Kita. Hop. Ito pa yung konti. 23 yan 27. 60 na. 70 agad. Yeah. Yun siya yung ano, arangkada niya. So dalang-dala siya nung 4 valve plus 4 valve siya plus 180cc. So ayan yung nakukuha niya. Sa may sayo-sayo naman, yan, oh, may pagka-abnormal. Oh, kitang-kita yun. Humihiwalay talaga yung power ni Griffin. Oh. So syempre alalay lang, then tiga. Kung makita nating maluwag-luwag tayo, green light to. Stuck na stuck si Griffin, pero nangangamote yung mga nakapanggilid, di ba? Doon tumataas ang kilay ng mga iba. Parang nadidelete yung mga upgrade nila. Ma-overtaken lang sila ng stock. O, para dito yan, stock talaga yan. Si Griffin natin, stock. So yung mga nakakasabay natin dito, panigurado, mga nakapanggilid na yan, nakatono na yan sa tinagal-tagal nila rito sa ano. Op. Nakaw. Diba? Smooth talaga si Griffin. Ariko. So sa kanya namang ano, shocks. Yan. So sa 2 months niya, may pagkatagtag talaga. Stiff ang kanyang mga shock, yung pagkakatatono sa kanya. Well, yung gulong naman, ang recommended kasi nila dun sa manual is naka 32 PSI. Harap likod na yun. So hindi pa tayo nagsusubok na ibaba yun, like 29 ganyan. But I think kung i-adjust mo naman na 29, pwede pa naman. Tsaka baka mas konting ginhawa dun sa comfort. Pero sa stiff niya naman, yan, gagawa naman natin, nagagamit naman siya ng 2 months, almost 2 months. Wala namang reklamo katawan natin. Na ibabiyahe din natin siya ng malalayo. So walang reklamo. Ano pa pala ito mga ka-DG So itong Griffin natin, sinasabak din natin sa ano to, after work natin. Ini-endurance natin sa Lalamove to. So literal na lumilibot to dito sa Manila. Yan, kaya nga bilis niya natin yung 1.6 ano na yan na Odo. Dahil sa dun na endurance move test na ginawa natin. Tsaka dyan talaga natin malalaman kung worth it ba talaga, and may itatagal ba talaga yung makina. Gaya nga na sinabi ko kanina, sa almost 2 months sa paggamit natin sa kanya, wala pa tayong nakikitang mga negative or defective or pagbabago dun sa performance niya,
Sa mga aesthetics niya, wala pa. All is good as new pa din. Sa mga switches niya, okay, gana lahat. Yung idling system niya na automatic on and off, okay, gumagana pa rin. Yung sa may side stand niya, gumagana pa din. Yung mga buttons natin, passing light, high beam, low beam, yung on and off ng ilaw. Ang sarap dalhin nito ni Griffin kasi ang tangkad ng pakiramdam mo. Ang taas niya kasi pag nakaupo ka. Tapos syempre pag i-straight mo konti yung katawan mo, maganda straight ang katawan dahil para maiwas yung mga ngalay. Kasi pag nga nakabaluktot ka matagal, ngalay yan. As in na long term na gamit mo at gano'n ang position mo sa takbo mo, magkakaproblema pa ang katawan mo. Okay, ako si ate wala pa puno ang ano rito, halalay na lang tayo. 60, wala tayong kamaling-maling naka 60. Pero ano naman to mga ka-DG, syempre marami kasi nagko-comment tungkol sa speedometer nya. Honestly, advance talaga siya. Lahat naman ng sasakyan advanced speedometer, lalo sa mga lahat ng road legal vehicle, advance talaga yan. Nagkakatalo na lang kung gaano kalaki in advance. Puro magkakaroon siya ng from 5 to 15 yung kanyang difference against the GPS. So ito kay Griffin, nakikita natin siya, ang advance niya is mga nasa 15 kph. Yan. Pag nga nag-lalamove tayo, syempre mayroon yung maps. So doon lang muna tayo sa maps, no? Google Maps yung sa GPS niya. Yan, nakikita natin dumidiferensya talaga siya ng gano'n. Di pa natin nasusubukan sa ibang unit natin kay Raider, tignan natin kung ilan naman yung niya difference. Kasi si Raider wala tayong mapaglagyan ng phone holder doon, ang hirap kuhanan. Uy, na-late yata ako. 7:41, susunod agahan natin. Na-late tayo ng konti. Na-late tayo pero di tayo malilate sa pasok. Okay.